Hapon mga kapayugnayan, and have a blessed day po sa ating lahat. Pasensya na po, medyo ngayon lang po tayo ulit nakapag-vlog. Gawa po na medyo naging busy po tayo sa mga nakarang araw. So ang topic po natin ngayon, isa po sa ating followers na humihingi po ng paliwanag or tulong about doon sa mga tanong na kung bakit daw, ito po yung tanong niya, bakit daw may mga marami pang mapangkutyang kasamahan ng bubuli. So, lagi na nga nag-aaway ang mga guard. So, may mga gwardiya talaga na, yan, andyan po yung bully, andyan po yung pag may bago, hindi ina-accept ng tama o hindi tinutulungan, mapangkutya. So, ito yung mga reason kung bakit may mga ganitong klase ng mga security personnel. And I hope, dapat naman po, wag naman po dapat tayong ganito. Tandaan po natin yung mga kasama natin na yan. Kaya nga, ang lagi natin tawag, kabady, kakatawan natin. Ano yung mga masakit para sa kanila, nararamdaman dapat natin yan, lalo't yung matatagal na sa preso. So ano yung mga reasons? So nabigyan lang po ako ng 5. Mari itong 5 po na to yung talagang pinaka-cause kung bakit may mga ganitong klase ng security pa rin na hindi po talaga mawawala. Wala pong perfect na detachment. Pero dapat po tayong mga security personnel, higit po natin maramdaman yung pagpapahalaga sa kasama natin. Kasi ang trabaho po natin mga security personnel is to protect lives and properties. Tayo nagpuprotekta. Pero bakit yung kasama natin hindi natin magawang protektahan? Hindi natin magawang alalayan. Bagkos tayo pa yung nagiging dahilan para sila mapadwara at mapasama. So ito yung una. Una po is yung tinitreat nila na kalaban po ang kanilang mga kasama sa papanong paraan. Parang magiging hindrance itong mga to na kapag naka-andito sa judgment, malamang baka siyempre minsan gumagawa na hindi magaganda yung mga security. So baka magsumbong, panibago na namang aalamin nila yung ugali para baka ito yung maging dahilan para malaman yung mga ginagawa nilang mali sa detachment nila. Diba? So iyan po number 1 Okay, pangalawa po, hindi sumusunod sa policy o rules and regulation yung gwardiya na yan, na nambubuli, nangaaway, nagagalit. Kasi, isusumbong sila, malamang. Siyempre, ang mga bago po, in-observant yan. So, magmamagaling yan, aangas ang konti. Ibig sabihin, para lang matakpan na dapat hindi siya i-report kasi may angas. Dapat po hindi. Yun po, pag ganun yung guard, possible po yan. Maraming ginagawang kabalintunaan, kalokohan yan. Yung gwardiya na yan. So, dapat po, mga officer, monitor po natin yan. Dapat tayo po yung magsipundaan para maalis po natin yung mga ganyang klase ng mga security personnel. Kung hindi natin mag-groom, endorse na lang natin sa agency. Kasi malamang, mawala po tayo ng mga tao. Kasi siyempre yung mga bago po natin security personnel, nag-observe po yan. At ang worst yan, aalisan na po sa detachment. And paano kung kulang po ng tao? So magkukulang na naman. Di po ba? Okay, so pangatlo po is matagal na sa detachment. Yan, yung mga matatagal na sa detachment na ang kanilang pananaw ako yung matagal, kailangan susunod kayo sa amin. Lagi natin tandaan po, tayo mga security personnel, nangungontrata tayo everyday. May kontrata tayo, so everyday ang contract. Kahit sabihin po natin 1 year ang kontrata ng agency sa ating client, okay, magtutuloy ng 1 year yan. Pero ang mga security personnel everyday po yan. Kasi ang agency na andyan, pumalpak ka ngayon, alis ka. Lalo kung grounds na mapalitan ka talaga. Diba? Kaya siya ko sinasabi sa aming mga security personnel, ang kontrata natin dito, everyday. Performance. Well, okay, naka 1 year ang contract. Sige, na-renew tayo this year. Pero ang tinitingnan ng client is the performance. Kaya nga, contract breakable po yan. Anytime. Pag inewan tayo ng client, aalisin ng agency. Or ikaw, kung hindi ka marunong magtrabaho. Kaya wag natin sabihin, pwede tayo ng kontrata, magbabudget ba niya? Hindi. Dapat panghawakan natin daily ang kontrata na magtuloy-tuloy. At ikaw mismo, tumagal ka ng 1 year or pag na-renew ulit. Diba? Ganun po. Kaya, pag matagal ka sa detachment, dapat ikaw na po yung backbone ng iyong mga officer, ng agency, ng client dyan sa detachment. Hindi yung ikaw ang nagiging dahilan para itong mga bago mapamali yung landas sa kanilang trabaho kasi nakikita sa atin. Kasi kayo ang laging kasama niyan, hindi ang officer. So dapat yung matatagal, kayo nagsisilbing guide nila. Example, lead by example. Lagi po natin sinasabi yan. Kailangan pag matagal tayo, kumbaga yung ugat natin, sobrang lalim na ng baon. Kahit anong dilubyo, anong bagyong tumating, matatag ka na. Kaya nangyayari po, itong matatagal ang magiging dahilan para itong mga
kabado, maging problema ulit ng detachment. Marami po ganyan. So, dapat iyan po ang tingnan ng mga officer na kinakailangan po ma-maintain natin yung talagang kredibilidad ng trabaho ng bawat isa. Kung yung may mga pasaway na matatagal na, alisin na po natin kung hindi na natin talaga mapasunod o ayaw ng sumunod. Wala na po tira tayo na sila na yan. So, yun po, tatlo natin. Pang-apat, ayaw masapawan. Di ba? Yung word na ayaw masapawan o gusto niya siya yung magaling. Siyempre, pag may mga bago nakita nila, medyo masusay ito, magaling magtrabaho. Gagawa ng kwento kayo kasi mataano sila, masasapawan sila. Di ba? Yung parang gusto sila talaga yung laging napaprioritize. Yun po, gano'n. Pag may magaling sa inyo na dumating, matuwa kayo kasi marami tayong matututunan sa kanila. Marami po talagang security personnel na pag dumating sa bigas, yung back to zero, pero maraming kaalaman na yan. Kaya nga dapat, pag magagaling o mahuhusay itong darating, matuwa tayo kasi matututo tayo ng panibago. Tandaan po natin, meron tayong alam na hindi nila alam at may alam sila na hindi natin alam. Ngayon, pag nakuha natin yung kaalaman nila, which is benefit sa atin yan, dadagdag ang kaalaman natin. Kesa naman yun, okay, kung hindi marunong, turuan natin, share. Yung knowledge natin, that's our purpose sa buhay. Diba? Ngayon, kung yan ay mahusay talaga, edi magiging sandata natin yan para madagdagan ang kaalaman natin. Dapat po laging ganun ang mga gwardiya. Huwag tayong magkaroon ng sa sarili na angas yabang. Tandaan po natin lahat po ng bagay sa mundo hirap lang. Anong meron ka, hirap mo lang yan. Dapat ituro natin ng tama. Ngayon, kung may marunong na, alamin natin, madadagdag ang kaalaman natin. Dadagdag yung ating knowledge, yung wisdom natin. At least magagamit natin sa habang tayo naghahanap buhay. Kasi nga, nanggaling sa mga mall yan, ikaw, nasa bakanting lote ka, matututunan mo yung trabaho naman, makukwento niya. Galing siya sa mga high-rise condominium. Tapos ikaw, naandyan ka sa ganito, sa factory ka or sa warehouse ka. Pag nag-meet ang kaalaman ninyong dalawa, malipat ka man sana, may idea na. Dapat ganun lagi, pulutin natin yung kagandahan at kaalaman. Diba? Ngayon, kung sakaling dumating man yan talaga na walang kaalaman naman, turuan natin. Kasi pag nag-grow yan, hindi tayo makakalimutan na kasama natin yan. At babalik yan para magpasalamat sa atin. Kaya alisin po natin yung yabang sa katawan. Hindi po tayo matutunan, ilulubog po tayo niyan. Po. So next po, walang malasakit. Ito yung panghuli. Talagang pag walang malasakit ang gwardiya, dapat inaalis na yan. Kaya ako marami akong sinasabi sa mga security namin, pag hindi ninyo niramdam, minahal, nasa puso ang pagtatrabaho ninyo bilang security, at kung kayo hindi sumusunod sa rules ng ating mga security, like mag-controller ng cellphone, di ba? Yan ang pinakasakit ngayon ng mga gwardiya. Hindi kayo magiging effective security guard. Dapat huwag kayo mag-conforme. Kasi pag hindi mo sinunod ang policy ninyo, natin, sa ating mga security, we are implementing policy. Paano natin magagawa? Hindi tayo nga hindi marunong sumunod. Diba? So we're not being effective. So ano gagawin natin? Kaya nga ang trabaho ng security hindi biro. Akala kasi nag-gwardiya o kay gwardiya lang. Natanggal yung salitang lang. You are security guard. Ang laki-laki, ang bigat ng responsibilidad na inaatang sa'yo. Hindi biro ang trabaho. Kaya lagi ko sinasabi sa mga guard namin yan. Mahalin nyo ang trabaho nyo. Sobrang napaka ganda ng trabaho ng security. Bakit? Hindi ka maubusan ng trabaho. Hindi ka maubusan ng trabaho. Nag-pandemic, andyan ang guard. Nagsisimula pa lang ang building, andyan na yung guard. Diba? Kaya huwag tayo dapat mainggit or what sa mga kasama. Huwag natin ibubuli sila. Bagkos sila pa dapat natin bigyan ng pagpapahalaga ng malasakit. Kasi siya yung makakatulong natin. Aawain mo yung kasama mo. Paano kung may mangyari sa lululuhan kami? Diba, napakapangit po nung ganun nagbubuli, nakikipag-away mga guard. Dapat po. Kaya nga, we are peacemaker, not troublemaker. Tayo yung nagsisave, nagsisecure. Tapos tayo sa detachment ang gulo-gulo. Diba? Dapat po ang mga officer tinitingnan po yan. Kapag hindi na kayang gamutin ng officer yan, isurrender na po sa agency. At dapat po lahat ng followers po natin ang malasakit po tayo. Tandaan po natin ang buhay simple lang. Napakaikli lang ng buhay natin sa mundo ito. Bakit natin guguguhin sa mga mali yung gagawin natin? Diba? Dapat pagkos puro pagmamahal, pakikipagkapwa-tao at higit sa lahat malasakit. Because that is the essence of what we are doing here in the world. Diba, bilang gwardiya, kaya tayo nabubuhay sa mundo, may purpose pa tayo.
Kaya nga, huwag tayong lumayos doon sa concept na tayo yung nagpapatupad ng seguridad tapos sa detachment natin hindi tayo secure. Ano mangyayari sa buhay natin? Di ba kailangan sa atin palang safe na tayo kasi ang ganda ng report ng bawat isa. Kaya po yung naggumagawa po niyan, ito po sa palo natin, gawa niyo po ng report, invoice niyo sa office. At yung mga officer naman, please, maging magulang, maging guidance po kayo ng mga tao. Hindi minsan kasi ang officer po yung nag-i-inway para nagkakawatak-watak ng mga tao nila. Dapat po, bigyan natin ng konkreto yung ating samahan. O walang bias. Ang dami talaga magsabi, bias si sir, ganyan. Pero tandaan po natin, aralin natin bilang mga officer, tama ba yung ginagawa ko? So office niyo, ako pag nandito ako sa office ko, iniisip ko talaga, tama ba yung mga policy na o nabibigatan na sila. Iniisa-isa ko po yan. Pag anong kung hindi, kailangan ko talaga ipatupad ko. So initiate. Kasi kung marami ang tatamaan ng palpa, alisin nyo ng isa na yan. Yung masyadong reklamador, walang mangyayari dyan. Diba? So dapat po lahat ng guard, maging magkaroon tayo ng isang salita lang sa sarili. Malasakit. Kasi andyan na lahat andyan yung disiplina mo, lahat magagawa mo pag may malasakit ka sa kapwa mo. Maraming pong salamat. I hope po nakatulong po yung vlog ko na to sa mga po sa atin, sa followers po natin. Ako lagi sa sumusubaybay. Pasensya na sir, medyo ngayon ko lang nasagot yung tanong mo na to kasi medyo marami po kasi kami activities before, kaya nag-prepare po kami, kaya medyo naano yung vlog ko ito, tuloy-tuloy na po ito. So maraming salamat po and I hope po maraming may natutunan po kayo sa vlog na to and ingat po palagi. Lagi po nating tandaan, simple lang ang buhay. Mamuhay tayo ng tama na nais sa kalooban ng ating Panginoon. Dapat lagi pong center ng buhay natin is God. Lahat po ng guard, napakaganda po kasama sa trabaho, yung may pagmamahal sa trabaho at malasakit sa kapwa na security guard. Ingat po palagi and God bless po sa ating lahat.